So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, second to the last review sa 1 minutes Luzon 2. So ito na yung pang-siyam na review natin sa event na to, at may isa na lang na natitira, yung Aubrey versus Hemphill. Kung kaya pa ng oras, tapusin din natin ngayon yun. Pero eto, Shaboy versus Marichu. Ito tangay na Shaboy, pag sa tuwing bumababa ako ng event, tayo ko nakakausap si Shaboy, props kay Shaboy. Kay Marichu naman, ilang beses na rin natin na-review si Marichu, no? So FEMC versus MC, ano ba, mag-expect ba ako dito ng ng mga FEMC Angels, ganun ba? Kasi 2 days ago lang pala na-upload to, no? 2 days ago uploaded. Pero ito, first time ko siya mapanood. So let's see kung ano yung mapapakinggan natin sa battle na to. So ako personally, insights, mag-expect ako ng makakarinig ako dito ng mga comparison ng lalaki sa babae. Syempre, yun naman yung laging ginagawang angulo kapag MC versus FEMC, 'di ba? So, ayun. I'm expecting na ganun yung magiging angulo. Pero kung wala, mas okay, better, kasi syempre hindi na nila ginamit yung gasgas na angulo kapag ganitong klaseng match-up, 'di ba? Pero okay pa rin naman para sa akin kung makakarinig tayo ng MC FEMC na angle, okay pa rin. Pero sana in a creative way, kasi sabi ko nga sa inyo, gasgas na yung ganong angulo no? Parang maghahanap na lang tayo kung paano nila gagamitin yon in a creative way, 'di ba? So yun, tignan natin. Although 1 minutes lang naman to, sa mga next na battle ni Marichu, syempre looking forward na tayo na pasok na si Marichu sa flip top. Asahan natin na mas may explore pa yung mga ganong angulo. So, let's see. So, yun. Shaboy, Marichu, di na ako magbibigay ng mahaba pang insight. Basta, napanood ko na yung mga battles na ito, ng dalawa na to. Si Shaboy, nakakausap ko personally. Si Marichu, nakikita ko lang to sa mga event. Diba? So, yun. Let's go. 1 minute Luzon 2. Pakinggan natin. Nung nag-message ka, boss, sabi ko, shit, 8 days na lang. Paano ko to i-memorize? Gumawa na lang kaya ako ng gimmick, maghubad kaya ulit ako dito, kaso yung flip top baka ma-demonetize. Tapos Marichu pa yung kalaban. Siguradong mababash na naman ako dyan. Kaya habang ini-stock ko yung FB mo para kumuha ng angle, naisip na lang kitang pagjakulan. Ngayon, alam ko na yung pakiramdam ng bumabattle sa PSP, hindi rin pala ganun kasarap. Kasi ang hirap pala mag-focus sa battle kapag may malaking suso sa harap. Gago. Tangina kasing suso yan, sobrang laki. Okay. Yung PSP, akala ko, nung una di ko na-gets, no? Kasi, paano napunta yung PSP sa angulo ni Shaboy? Parang naguluhan ako nung narinig ko yun. Pero, nung setup pala yun, pero, nung inispit niya yung mga supporting lines, yun. Sa mga syempre kayo nanonood kayo ng PSP dito no sa YouTube. Ako kasi nakanood ako one time sa PSP dun sa QC. Totoo naman yung sinasabi ni Marichu, no? Ay ni Shaboy about doon. Hindi ko na elaborate, basta totoo 'yon. Bumabattle sa PSP, hindi rin pala ganun kasarap. Kasi ang hirap pala mag-focus sa battle kapag may malaking suso sa harap. Tangina kasing suso yan, sobrang laki. Sigurado ka bang lahat yan sa'yo, be? Huwag ka naman masyadong madamot. Baka gusto mong bigyan ng konti si Salome. Estilo na ito sa battle. I-reveal kung paano magjakulang kalaban. Yan ang kanyang kinasanayan. Tapos galit na galit kapag binabastos siya. Bakit mo ginagawa yan? Kasi nung laban niya kay Makoy, sabi niya, ganto siya magjakol. Tapos nung laban niya kay Dodong Saipa, sabi niya, ganto siya magjakol. Bakit puro titi nasa isip mo? Kala mo ba kinakul mo?
Marichu, tanong lang, ilang titi na ba ginakol mo? Gogo. Babaeng walang delikadesa, tanginang wak na to. O sige, ako na magre-reveal. Ganto ako magjakol kasi nga, ducks ako. Ano? Akala mo ikaw na Gago. marunong magbastos? Ano, kinabahan ka? Pasensya na kung bigla ako napatigil kasi nga, nilabasan na! Gago si Shaboy talaga. Si Raulo talaga. No comment. No comment doon. Marichu muna. Pakinggan muna natin si Marichu. Tignan natin kung paano i-defend ni Marichu yung mga sinabi ni Shaboy. To be honest, wala akong mako-comment sa performance ni Shaboy. Alam mo, ang ganda ng pagkaka-construct kasi eh. Alam mo yun. Ayos yun. Mamaya na tayo mag-comment. Marichu. Yan. 1 minute game! Si Sir Arik nag-chat at bigla akong na-surprise. Sa 1 minute na pabilang at nagbigay advice. He will give me something special. Kaya nakakabigla. Akala ko naman kung anong special. Special child pala. Kasi real talk, hindi ka rapper, vlogger ka. Nagkakaroon lang ng hype pag natutukan ng camera. Yung mga bars, ang corny. Yung jokes, walang laman. Vlogger na, rapper pa, puta, awit yan. Ano, tumbok ba? Okay. Ito, real talk. Meron siyang kumpare. Vlogger na rapper pa, awit yan. So, ang ganda ng reference niya sa mga, sino nakakilala kay Awit Gamer, na kapatid ni Wamos. Di ba, vlogger siya. Tapos, di ba, sa ngayon, may mga rap na siya kasama niya. Di ko alam kung kasama niya si Husky doon, pero alam ko may isang kanta sila. Meron siyang isang kanta na kasama si Husky. Di ba? So, yun. Yun yung reference na ginamit ni Marichu. Aman, vlogger na, rapper pa, puta, awit yan. Ano, tumbok ba? Ito, real talk. Meron siyang kumpare na lugmok at di na makaabante. Nangihingi ng advice sa yung tao, sesendan mo ng titi. Kupal! Feeling mo, gangster ka na ha. Kaya pati bisyo, hinihingi mo pa. Yung akala kong nambuburaot lang pala. Magmulagat bars, Crown Manila, Zyper, The 100, lahat yan inipon mo. Isa-isa ko yang tatanggalin ngayong kaharap mo na ako. Magmula sombrero, damit, short, sapatos, lahat yan binuraot niya. At di mo na ulit kailangan maghubad. Hinubaran na kita. Palawang banat, pakinggan natin. Okay. Tama. Ayos din yung well-constructed din yung kay Marichu So, dikit yung round 1 para sa akin. Pero hirap ng round 1. Mahirap yung round 1 kasi yung reference ni Marichu pasok yun sa pasok yun dun sa I mean sa pool si Shaboy doon. Yung angulo naman ni Shaboy kay Marichu, para sa akin effective din yun 'di ba? Pasok din kay Marichu yun. So nahirapan ako sa round 1 kasi akala ko magjo-joke si Marichu Kasi parang kinakapa niya yung mga linya niya. Ang tagal niyang spit yung, may mga interval. So sabi ko baka mag-joke si Marichu. Pero yun, naitawid niya, nagtuloy-tuloy. Sa linis ng performance, pwede nating itabla yun. Sa delivery, para sa akin, Shaboy sa delivery. Ano pa? Marami rin tayong pwedeng i-compare sa dalawang to 'di ba? Sa punchlines, pwedeng gahibla kay Shaboy, mga isa, dalawa, lamang si Shaboy nun ng mga ganong punchlines. Okay, so sige. Round 1, bigay ko kay Shaboy sa score na 9-8. Para sa akin, ang ganda actually, wala nga makakomment sa round 1 ni Shaboy. Tinignan ko lang talaga yung performance, overall performance. Ang nakita ko lang na pinagkaiba ng dalawa is si Shaboy sobrang linis ng performance niya. Parang
after niya mag-spit ng, alam mo yun, pagka-spit niya ng bawat linya, sunod agad, no? Kasunod agad. Walang interval, walang gap. Si Marichu kasi, sabi ko nga sa inyo, para sa akin, akala ko mag-joke na siya. Kasi, parang kinakapa niya, iniisip niya kung ano yung next na linya na kasunod. 'Di ba? So, yun yung nakita kong isa. Sa delivery, sabi ko nga sa inyo, Shaboy sa delivery. So, lamang si Shaboy dito sa gumawa ganong elements or ganong category. Meron pang isang nilamang si Shaboy dito para sa akin. Yung yung pagiging agresibo. Stage presence, isa pa yan. So, yun, nakuha ni Shaboy yung round 1 para sa akin. Sobrang dikit na judging, no? 9-8 in favor of Shaboy. So, punchlines, pwede nating sabihin tabla yun. Pero sa linis ng performance, sa ganda ng performance, sa delivery, sa concept, diba? Maganda yung scheme, maganda yung reference ni Marichu, pero para sa akin, mas well-constructed yung kay Shaboy. Hindi ko sinasabi na hindi well-constructed yung kay Marichu. Constructed, maganda rin naman yun. Pero, para sa akin, I'll go with Shaboy kasi mas intense yung sulat niya, mas intense yung delivery niya, and nakuha niya yun, mas nakuha niya yun ng buo. Game! Game! Yung mga jokes ko daw, walang laman. Siguradong itong rebat na to ay babakat. Paanong magkakalaman yung mga jokes ko nasa suso mo na lahat? Paakyat pa lang ako kanina sa hagdan, ang dami nang bumabati sa akin. Boss, mukhang sa flip-top madami sa aking nag-aabang. Kung sino-sino na nagpapapicture, tapos sabi sa akin, welcome back, badang. Para sa mga di nakakakilala kay Marichu, ito'y dagdag kaalaman. Alam nyo bang itong babae na to'y palihim na nagbebenta ng laman? Si Benji Rayala na mismo nagsabi. Si Benji Rayala na mismo nagsabi. Kaya bistado ka na dito. Yung in-order daw niya sa yung laman, ba't kulang lang 1 kilo? Gago. Sa pagbebenta ng laman, nagtitinda rin niya ng second hand na sapatos. Isang beses may nakatransaksyon to, sabi sa kanya, ay, pas na te, mukhang maluwag at madumi. Tapos biglang nag-react si Marichu, sabi niya, boss, sapatos po binibenta ko, hindi puke. Total napunta na tayo sa puke mong maluwag, tara ating niyang pag-usapan. Di ba galit ka sa mga kumari mo kasi di ka sinasali sa paluwagan? Huwag ka nang sumali doon para di ka na mahasel. Hatiin na lang natin yung dede mo sa dalawa, pwede na yung logo ng 88 Prior. Di ba madalas mo rin gamitin reference yung dede mo sa battle? Kaya wag kang umasang sasantuhin kita. Sa akin mo gamitin yung dedicate na yan, tangina mo, kakantutin kita. Gago siya, boy. Ngayon, ipapasok ko na tong titi ko sa pekpek mo at siguradong ikaw ay matitigok. Kasi itong titi ko, habang nasa loob ng pekpek mo, ito ay titibok. o baka gusto mong i-expose ko dito yung taga-sulat mong taga-Pasig. Ibang tao nagsusulat ng linya mo, di ba? Tapos sa kasikatan, ikaw ang taga-Kabig. Ang dami mong naloloko. Kaya yung islat mo dito, matik. Napaniwala mo ang karamihan at lalong-lalo na si Arik. Okay. So, natawa. Okay. Nagtataka kayo kung ba't natawa yung crowd sa ganon tinapos ni Shaboy. Kasi, kahit ako, natawa ko dun na bakit ganun lang yung tapos ni Shaboy. Diba? Para sa akin, hindi pang-ender yung ano na yun. Hindi pang-ender yung huling linya ni Shaboy na inispit niya. Kaya, nagulat yung mga nagulat yung crowd na, wait lang, yun na yun. Kahit ako narinig ko, sabi ko, tapos na? Ender na yun? Shaboy? Okay. Tangan na Shaboy, gago mag-reference So, sabi ko sa inyo kanina, bago tayo mag-umpisa, sabi ko, mag-expect ba ako ng FEMC angles dito? At ayun nga, sabi ko sa inyo sobrang automatic na kasi talaga ng pag FEMC versus MC, automatic talaga may ganong angulo, no? FEMC angles. So ayun, di tayo nagkamali.
Pero sabi ko nga sa inyo, okay lang naman gumamit ng ganong references or mga ganong angulo. Basta in a creative way nila nagamit yun at hindi gas-gas at hindi natin narinig sa ibang mga battles. Yun. Para sa akin, yung gago si Shaboy, tayo na. Ako yung nasaktan sa mga sinabi ni Shaboy para kay Marichu eh. Diba? Masakit yung alam mo, ako si Marichu, no? Tatanggap ako ng mga ganong salita. Putang sakit nan sa damdamin na makakarinig ka ng ganong mga salita. Pero battle rap to, pinasok nila to. Alam ko ano sila dito. Alam ko handa sila sa mga ganong salita. Pero puta, masakit pa rin. So yun lang yung masasabi ko sa mga verses ni Shaboy para kay Marichu, no? Ang sakit. Masakit yun. Tagos eh. Nagmamasulat daw ako. Ang bobo mo. Sulat-sulat ang puta, magtulong kayo. Round 2 game? Yeah. Yung laban niya kay Sir Deo, sabi niyo, anong pakiramdam na nilalaplap mo ko tapos tinutsupa mo siya? Di ba, kadiri? Anong pakiramdam na alam mo nang tsumutsupa yun, nilaplap mo pa? Di ba, mas nakakadiri? Tapos ngayon, iba-backfight mo. Pagkatapos niyong gawin, binaligtad mo yung taong sumusubo ng burat mo para makasubo ka rin. Alam mo, magandang katangian sa'yo. Buo loob. Walang hiyayan, of course. Kada lalaban, pati sari-sari store, ine-endorse. Nakikipaglaplapan, naguhubad. Tapos yan yung gusto nyong isupport. Tapos yan yung gusto nyong isupport. Para lang sa exposure, pati sarili, in-expose. Yung liwanag na gusto mo, ang nagpapakita ng yung dark side. Pati si Kuya M-Site kinukonsinte sa pangangaliwa. That's not right. Yung skills, pang backfight. Para lang sa ilaw, naggagaslight. Gusto niya lagi, ina, nakatapat siya sa spotlight. Ano ka, balot? Feeling balot ng puta. Para mabenta, tinatapat sa ilaw, pero yung laman hindi makita. Magkakantutan bars pa sana ako kaso wag na. Baka totohanin mo. Gantong-ganto yung nakakatakot biruin tinototoo. Okay, so 1 and 2, ang kulang kay Marichu dito yung kasi yung 1 and 2 ni Marichu para sa akin parehas 'di ba? Yung 1 akala ko doon lang siya magkukulang doon sa nakita kong butas, no? Pero sa round 2 yun pa rin yung naginawa, yun pa rin yung performance na pinakita ni Marichu. So for me, kulang si Marichu sa DN ng punchline. Andun yung mga punchline pasok yung mga punchline, pero alam mo yun, hindi masyadong dama, hindi masyadong ramdam, unlike kay Shaboy, no? Na yung mga references, yung mga punchlines is ramdam mo talaga na talaga tumatama talaga kay Marichu. Yung kay Marichu naman, ayun yung pinagkaiba. Kay Marichu, andun yung punchline, pero siguro isa sa mga reason din is yung delivery ni Marichu, kasi hindi ganun ka-intense mag-deliver si Marichu Parang sobrang sobrang casual lang. Parang meron lang siyang kinukwentuhan, no? So sa delivery, I think delivery and bigat ng suntok ay yun yung kulang kay Marichu sa first 2 rounds na nakita ko. Kay Shaboy, puta, veterano na to no comment kay Shaboy, puta, kay Shaboy yung round 1 and 2. So ayun, bigyan natin ng 8 puntos pa rin si Marichu doon, di ba? So ayun, 18-16, tama, 9-8, 9-8, rounds 1 and 2, Shaboy yun. So ayun, basta na-explain ko naman sa inyo yung pinaka nakita kong kulang dun sa performance ni Marichu, 'di ba? Intense delivery, wala, or kulang, tsaka effective punches, kulang, tsaka sa DN, yung heaviness ng punches, kulang din 'yon. Tanginang yan. Yung balot daw, para daw akong balot. Okay. Sinungaling to. Mas mukha ka pang ang balot kasi ultimo pekpek mo, hihigupin ko. Gago.
Ang ina mo ha, hindi marunong mag-rebat no, di ba? Hindi niya kasi sulat yung mga pinapakita niya. Tangina, pangit na sulat ni Enom sa'yo. Gago! Yeah, no. Okay, nung nilabas na yung poster nito, parang gusto kong magmaoy. Kasi karamihan sa nababasa kong comments, bakit andyan si Shaboy? Pero ganun pa man boss, hindi ako nawalan ng gana. Nakakapikon lang talaga kasi may nagko-comment din ng wala po bang battle si Katana? Round 3 game! Kung inaakala mong magpapatawa lang ako dito, pues nagkakamali ka. Alam kong hindi sapat ang pagiging komedyante lang para mapasok ko tong liga. Minsan na akong nawalan ng pag-asa, kaya salamat sa pagkakataon, Enigma. Di mo lang ako basta sinagip, binigyan mo pa ako ng salbabida. Kasi ang daming hindi naniniwala na kayang-kaya ko ditong sumabay. Ano bang special sa mga yan? Eh kaya ko rin naman ditong pumatay. Oo, aminadong sa ngayon na pagiging technical ang inyong paboritong estilo. Pero baka nakakalimutan yung komedyante rin yung may pinakamalaking views dito. Okay. Bigyan pansin ng estilo ng bawat isa dyan ay dapat tayong mamulat. Kasi mapabars man yan no comedy, alam namin hindi ikaw ang sumulat. Kasi may multo sa likod mo na palaging nakaalalay. Sinusulatan ka sa kada laban at dyan ka na nasanay. Kaya pala nagtatakap ka ng tenga sa tuwing naghihiyawan sila. Gets ko na kung ba't nagkaganon. Nagugulat ka sa palakpakan ng mga tao kasi di mo alam na punchline yon. Ano? Tangina mo ha? Huwag mong sabihin naiingayan ka lang. Marityu, wag ako. O baka hindi mo lang matanggap yung palakpakan kasi alam mong hindi para sa'yo. Fuck. Ano? Itutuloy ko pa ba? Wag na, baka kung saan pa to umabot. Nakakatawang ako yung naghuhubad sa battle pero ikaw tong binabalot ng takot. Yung dede reference mo na ginamit, ang sarap sana nun gatasan. Kaso naisip ko wag na, baka bumaha hanggang Baklaran. VIP ka pa lang dito kasi kulang ka pa sa practice. Magkaiba trato sa atin ni Arik kasi yung wristband ko artist. Fuck you time. Ayos yun. Ang lakas nung ang lakas nung mga bara ni Shaboy dito. Yung meron akong nagustuhan na linya ni Shaboy. Tangina, nakalimutan ko na. Basta, solid yung round 3. Tangina, parang ayun pa nga yung pinakamalakas ni Shaboy yung round 3 niya. Yung about dun sa, baka nakakalimutan nyo, si komedyante yung may malaking views dito, which is si Sinyo. Tapos yung comparison na maraming di naniniwala na hindi ko kayang parang hindi ko kayang sumabay dito, di ba? Ang ganda yun, ang ganda ng mga punto ni Shaboy doon. Nagustuhan ko yun. And para sa akin, pinakamalakas na round niya tong round 3. Yan, anumang resulta, pati sa mga orado, tatanggapin ko. Ayun, naalala ko na. Naalala ko na yung linya ni Shaboy. Yung about dun sa palakpakan, no? Yung pagtatakip ng tenga. Baka nagtatakip ka ng tenga kasi hindi mo tanggap na yung palakpakan is hindi para sa'yo. Yung about dun sa ghostwriter, di ba? Nagtatakip ka ng tenga kasi hindi mo alam na punchline yon. So, yun, ang ganda nung ano na yun, scheme na yun. Gustuhan ko yun. Fuck you time. Yan, anumang resulta, pati sa mga orado, tatanggapin ko ng lugod. Tangina mo, Shaboy, wag ka nang bumatel, mas bagay mo, taga-nood. Yan, round 3. Puta, round 3 na. Kaya gusto ko munang magseryoso. Ipaliwanag sa mga tao kung bakit ako nandirito. Kaya sa batang ako, dyan ka lang. Madaming manyakis dito. Hindi na biro ang matatamo mong pang-aabuso. Kaya sa batang ako, nakikita kita sa tuwing nakatingin sa salamin. Magmula Isabela to Manila, isinantabi ko ang pangarap na gusto kong abutin. Nagbabaka sakali na ang hiling ng batang ako ay tuparin upang mahanap ang tunay kong tatay at mayakap ko rin. Kaya sa batang ako, dyan ka lang. Madamot ang tadhana't maging. Ang kapalaran di sang-ayon sa mga gusto kong gawin. Kaya sa aking mga kapatid, kaibigan, mama, alam ko na proud ka rin. Na dito pala dadalhin yung akala nyong walang mararating. Kaya handa akong harapin. Humawak ng patalim upang putulin ng mga tite kung papatigasin. Kaya salamat po, Flip Top, sa pagbukas ng bagong kabanata. At sa batang ako,
Alam kong lalabas ka rin kapag kaharap mo na si Papa. Hindi ka mag-game para sa laban na yun. 1 minute sa Luzon, 2. Okay, yung round 3 ni Marichu, statement na lang yun. No? Walang gaanong punchline. Wala na. So, parang statement na. Nagkwento na lang siya. Naglabas na lang siya ng gusto niya sabihin. No? So, yun. Pinakamalakas na round ni Shaboy yung round 3. So, 9, 9, 10, 28 points. Kay Marichu naman, 887 para sa akin. Yung round 3 kasi, matamlay na yun. Statement na lang. Parang kwento na lang, story na lang yun. So, yun. 16-23. So, 28 to 23, all 3 rounds. Shaboy, kitang-kita. Lamang na lamang talaga si Shaboy dito. All 3 rounds. Wala na masyadong explanation. Puta, Shaboy yun. Solid na mga verses yun. Marichu versus Shaboy, mag-i-ace pambes para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-0. Magingay para kay Shaboy. Shoutout Marichu. Ayun, maraming salamat Sir Enigma sa pagkakataon. Shoutout muna ako, boss. Shoutout sa Team Branded, Hustle 4D, at syempre Andrew Agnas and Mac Batara. Salamat sa pagsuporta. Thank you. Yun, shoutout sa mga kasama ko dyan, kay Ate Lax, kay Martina, and syempre sa lahat ng Motus family yun. Thank you so much. Okay, tapos na tayo guys. Wala na akong sasabihin pa after ng battle kasi I think nasabi ko naman na lahat ng mga gusto kong sabihin dun sa battle na yun. So yun, congrats Shaboy. Alam ko may next na battle si Shaboy after neto eh. Hindi ko na alam kung kanino. Pero yun, congrats Shaboy. Last review sa 1 minutes yung Aubrey vs Hemphill. So, di ko alam kung kakayanin pa ngayong araw ngayong gabi rather, pero baka bukas na natin reviewin to. Baka hindi na kayanin eh. So, yun, kita-kits tayo sa next na review at ayun na yung last na re-review natin. Then, pasok tayo sa PSP. Okay? Tayo na, excited na ako sa Pistolero vs Poison 13 na re-review natin. Okay, kita-kits tayo doon mga kumag. Pero, bago yon, Aubrey vs Hemphill muna. Okay? Peace out.